Magpapatuloy ang kwento sa eskwelahan. Ang ating bida ay puyat na puyat dahil nag-aral siya ng mabuti kagabi para makapasa lamang sa exam na gagawin nila. Binuksan ni Lin Q ang kanyang system para kunin ang kanyang skill. Tumugon ang system na natutulog pala. Nagulat si Lin Q dahil pwede pala matulog ang kanyang system niya. Sabi ng kanyang system, "Congratulations, natanggap mo ang photographic memory." Pinaliwanag ng kanyang system, ang photographic memory ay isang kakayahan na makikita mo lamang sa inyong isip at makikita mo agad ang sagot sa pamamagitan lamang ng pag-active ng skill na ito. Namangha si Lin Q sa nalaman niya sa kanyang skill at dali-dali niya tong sinubukan at napangiti na lamang si Lin Q dahil gumagana talaga ito at dagdag pa ni Lin Q na magiging madali na lang sa kanya ang lahat lalo na ang exam na paparating. Ang kanyang guro ay pinagmamasdan na pala siya na may ekspresyon na galit. Biglang sumigaw ang kanyang guro dahil si Lin Q ay iba pala ang kanyang inaaral sa kanyang klase. Dagdag pa niya sa kanyang guro, "Imbis na math book ang inaaral mo, bakit ang hawak mo ay language book?" Tumugon ang ating bida, "Masaya lang daw siya," sabi niya sa kanyang guro. Pasigaw na nagsalita ang kanyang guro na ano ang masaya dito sa libro na ito. Tugon ng ating bida, "Dahil madali lang sa kanya na pag-aralan ito." Dagdag pa ng kanyang gurong na galit, "Ano ang nonsense na sinasabi mo?" Dagdag pa ng kanyang guro, "Nakakalimutan mo yata kailangan mo makapasok sa top 10. Sagot ni Lin Q, "Ginagawa lamang yata dahil madali lang sa kanya ang libro na ta." At dagdag pa ng ating bida na pinapatigil ang kanyang guro sa pagsasalita. Huwag daw mag-alala ang kanyang guro dahil nagbago na daw siya at kalimutan na daw ang kanyang nakaraan. Dagdag pa ni Lin Q sa kanyang guro na pumili sa libro ng page para malaman kung marunong na ba siya mag-memorize. Nagulat ang kanyang guro sa sinabi ni Lin Q na huwag magsalita ng nonsense at dagdag pa ng kanyang guro, "Dahil makulit ka papayagan kita." Sa isip-isip ng guro, mapapahiya lamang si Lin Q sa gagawin niya. Nagsimula na ang kanyang guro na magtanong ano ang kasama sa paglalakbay ng immortal na ikalawang yugto. Sagot ng ating bida sa kanyang guro ay ang pakikipagtulungan ng walang hanggan sa loob ng moonlight. Nagulat ang kanyang guro na alam ni Lin Q ang sagot pero ang kanyang guro ay hindi naniniwala na tama si Lin Q. Sinuri ng kanyang guro sa libro para makita ang sagot ni Lin Q. Kaya't nagulat na ang kanyang guro na tama siya at sinabi ni Lin Q na wag na ituloy ang pagtatanong ng kanyang guro dahil marami na daw siyang tinatanong. Sabi ng kanyang guro na isang tanong na lamang at nagtanong na ang guro. Ngunit pagkasagot ng ating bida, akala ng kanyang guro na mali ang ating bida na may halong tawa pa. Nang biglang napaisip ang kanyang guro sa sinabi ni Lin Q at biglang nagulat na tama pala siya at nagtataka ang mga kaklase niya na anong milagro ang nangyayari. Ang iba naman ay namamangha sila sa ating bida. Wala nang nasabi ang kanyang guro na habang si Lin Q ay paalis na at sinabi din ni Lin Q na magkita-kita na lamang sa exam at ang kanyang guro ay napasukan na lamang ng dugo. Nalipat ang eksena sa pagtatapos ng exam nila na tinitignan na nila yung grade nila sa billboard. Habang sinasabi nila at nagtataka na may nakatalo na kay Zinzin sa top spot at nagtataka ang iba kung si Linan ba. Pero sinabi ng kanyang kasama na hindi yung pinakamahinang awakening daw ang nanalo kay Zinzin. Nagulat ang si Linan na si Lin Q ang nakakuha ng top spot. Biglang lumitaw ang ating bida na sinabi walang impossible sa mundo pero nasa isip ng ating bida madali lang daw yun dahil may skill naman siya ng photographic memory. Dagdag pa ng ating bida habang paalis na kailangan na magsanay ng mga kalaban ko sa ability of exam, habang si Linan na hindi pa rin matanggap sa sarili na natalo lamang siya kay Lin Q. 10 araw na ang lumipas ang tournament of ability of exam ay nagsimula na. Napunta ang eksena sa dalawang matanda na nagsasabi na imbate natin ang kinatawan ng 30th Militar Zone sa top 100 principal sa bansa at ang top 100 na kumpanya sa mundo. Pinakilala si Zinzin ng host sa mga tao na nagmula sa 18th High School na nagsisimula na sa final exam. Nalipat ang eksena kay Zinzin habang kumukuha ng test of ability.
Habang ang dalawang nagbabantay na ano daw ang problema sa kanya, napaka-sims off niya daw at sabi pa ng isa sa kanyang kasama na kuha niya daw yung first and second place sa exam pero may tumalo sa kanya sa final exam. Biglang nagpakita ang ating bida sa eksena habang tinatawag niya si Xinjian. Napansin na ni Xinjian si Lin Q habang wala sa mood ang kanyang mukha at nagsabi, anong gusto mong ganting pala mo dahil nanalo ka sa postahan natin. Sagot ni Lin Q at nagtataka bakit wala daw mood si Xinjian, ano daw ang nangyari. At dagdag pa ng ating bida na nagbibiro lang daw siya sa postahan nila pero gusto ko na ilibre mo ko o ako maglibre sayo. At biglang nagulat si Xinjian at namula at nauutol na humihingi ng tawad sa ating bida na nagkamali sa pagsasabi na mahina ka. Natama na ng kubito ang ating bida sa kagandahan ng kanyang future wife. At nang biglang may sumingit sa kanilang usapan na nagtatanong, kayo ba ang dalawang top scorer sa exam? Nasinabi niya na magkasama sila ngayon at nagulat ang ibang tao na magkasama sila. Ang lalaki pinakilala si Lin Q na sinasabi siya ay isang Bonnie Awakening. Na nagsalita ang bida sa maraming tao na kukunin niya daw ang first place. Nagtatawanan ang mga hangal at sabi ng isa, isang kuneho makukuha ng first place, kami ba ay pinagluloko mo? At sabi ng isa, nakatsamba ka lang sa exam. At dagdag pa ng isang hangal, habang naiinis lumayo ka sa aming goddess na si Xinjian. Kinuha agad ng ating bida ang microphone sa lalaki at nagsalita sa lahat na pakinggan siya ng mabuti, ako ang number 1 at ipanalangit nyo ang mga kandidato nyo na sinusuportahan na huwag kaming magsugapahan dahil matatalo kayo. Nagulat ang lalaking broadcaster at dali-dali niyang kinuha ang mic sa ating bida na nagsasabi na mag-iingat sa mga binibitawan na salita. Nagalit naman ang mga hangal sa kanya at nagyaya sila ng laban sa ating bida para maturuan siya ng leksyon. Balik sa broadcaster habang nagpapaliwanag sa mga kalahok ngayon para sa mga panuntunan. Ang format ay 1 versus 1 arena battles, ang mananalo mag-advance at ang matatalo ay matatanggal na, at dagdag pa ng broadcaster ang mga kalahok ay 257 kaya't magbibigay sila ng numero sa bawat isa. Binigay na nila ang mga numero sa kalahok, sinabi pa ng broadcaster kung sino man ang una mabubunot sila ang unang swerteng mananalo, habang ang isang lalaki na nagdadasal pero ang ating bida ay chill lang at inaantok pa. At biglang nabunot ang numero ng ating bida na 66. Nagsasalita ang mga hangal sa kanila kung bakit napakaswerte niya at hindi nila matanggap na mauna na naman siya. Nalipat ang eksena sa arena na magsisimula na. Nakita ng ating bida ang billboard na si Xinjian ang unang sasabak sa laban, at habang nanunood ang ating bida sa laban ni Xinjian, napatayo ito sa kanyang inuupuan dahil mabilis niya lang tinalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng ice technique. Ina-announce na ng broadcaster na si Xinjian ang nanalo sa laban na isang Ice Awakening at isang Silver Rank. Sinabi ng katabi ng ating bida na kamangha-mangha daw si Xinjian. At habang ang ating bida ay namangha din sa lakas ng kanyang future wife at napasabi din siya, talagang goddess ko. At dagdag pa ng ating bida na hindi daw siya papatalo at mag-aaral ng maayos para maging karapat-dapat siya kay Xinjian. Pagkalipas ang 10 minuto at tuloy pa rin ang labanan sa arena. Ang ating bida ay naiinip na sa panunood sa mga laban. At biglang lumitaw ang kanyang system at nagtataka si Lin Q kung bakit ano ang nangyari, at nagtataka din kung bakit ayaw siyang kausapin ng kanyang system. Sumagot na ang kanyang system at nagpaliwanag na hindi siya nag-aalala sa ating bida na katulad niya, at bigla na lang nagbigay ang system, congratulations, nakatanggap ka ng physical enchantment ng isang S-rank skill. Natuwa si Lin Q dahil nagbigay din ng S-rank skill ang kanyang system, hindi katulad ng nakaraan na puro farming skill ang binibigay niya, at dagdag pa din ni Lin Q sa kanyang system na pagbibiro na akala niya na useless system siya. Tumugon naman ang system, mag-iingat sa sinasabi kung hindi wala ka nang matatanggap ng S-rank ulit. At sinabi na ng system kung gusto na i-enchant ang skill ng ating bida. Oo, sabi ni Lin Q habang nanabik sa mga mangyayari, at biglang napunit ang damit ng ating bida habang na-pro-process pa ang physical enchantment skill. Habang na-pro-process, lumalaki ang bawat parte ng katawan niya na katunayan na tapos na ang pag-enchant ng skills.
sabi ng kanyang system enchant successful. At nagulat ang ating bida na lumaki ang kanyang katawan ng tuwang-tuwa na siya daw ay isang malakas na lalaki na ngayon. At habang nagpo-post ang ating bida may nanunood na pala sa kanya na si Chengmin. At nagsabi ang ating bida kay Chengmin na ngayon ka lang na nakakita ng muscle man kaya't na mamula ka. Tumugon si Chengmin na hindi sabay turo sa baba ng ating bida at nabigla si Lin Q sa nalaman niya na punit na pala ang kanyang pangibaba at napasigaw ito ng sobrang lakas. Nalipat ang eksena kay Lin Q at kay Chengmin na namumula pa sa nakita niya kanina. 2 araw na ang lumipas pero hindi parent tapos ang laban may kumusap sa ating bida na kamusta siya pero wala naman pakialam ang ating bida dito. 3 araw na ang lumipas. Kasama na niya si Xinjen sa upuan at naiinip na ang ating bida kung kailan siya sasabak sa labanan. At nangangamusta ang broadcaster sa ating bida kung kamusta ang maswerteng napili para manalo. Tugon ng ating bida sa totoo na boboring daw siya sa paghihintay. Fake note lang po nabunot ang ating bida para makapasok sa semifinals exam agad kaya siya ang lucky one. Balik po tayo sa storya. Nagsalita si Linan na hindi parent tanggap sa sarili na si Lin Q ang napili samantalang sila nahirapan sa mga laban at bogbog pa at sabi pa ng isang hangal siya ay Diyos ng swerte. Dagdag pa ni Linan nakikipaglaban sila sa kanilang buhay pero itong kuneho na sarap buhay lang. Nagprotesta si Linan habang galit na dapat umalis na si Lin Q sa kanyang posisyon kung talagang lalaki talaga siya. Nalipat ang eksena sa arena habang pinaliwanag ng broadcaster na si Lin Q ay umalis sa kanyang posisyon para makipaglaban na kaya sa susunod na round ay siya na ang isasalang at si Linan ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Napunta na ang eksena sa laban ng ating bida. Nagsalita ang hangal kay Lin Q na ngayon niya daw tatapusin ang pagiging swerte neto. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naghahanda na masusubukan na daw niya ang physical enchantment. Pinakilala ang hangal na si Lei Dian na isang Lightning Awakening Bronze 8 star. Ang mga sumisigaw para ay support si Dian at pinupuri din nila ito na siya daw ay napakalakas ang hindi nila alam konting oras na lamang ang maliligayang araw niya. Nagmayabang ang hangal sa ating bida na papatayin daw siya biglang nagulat ang ating bida at napaisip sabay hawak sa noo niya na lalaban talaga sa akin. Ang laban ay magsisimula na, nagsalita si Dian na pagmamayabang tumakbo ka na ngayon hindi ka na swerte kasi malas ka dahil ako ang unang nakaharap mo at dagdag pa. Nang top mole na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang inyong kasanayan ngayon palang dudurugin na kita. Sagot lamang ng ating bida ay okay habang walang pakialam sa sinasabi na nonsense. Biglang nagbago ang isip ng top mole na papahirapan niya na lamang ang ating bida at itorture niya ito. Biglang umatake na si Dian ng buong lakas niya na nag-iwan ng malakas na pagsabog na akala niya na matatalo niya agad ang ating bida ngunit mali ang kanyang akala madali lamang na iwasan ni Lin Q ang atake ni Dian. Sabi ng ating bida habang nangungulangot habang pinapayuan niya ang kalaban matagal ka nang nag-charge pataas madali lang ang kahinaan mo at dapat alam mo yan. Ngunit ang hangal nagtataka lamang papano naiwasan ng ating bida ang atake niya habang pagod na agad sa isang atake pa lamang. At gumamit si Dian ng isang teknik na tinatawag na lightning blast at inatake na niya ang ating bida ngunit ang kanyang atake madali lamang iniiwasan ni Lin Q habang nag-iiwan pa ng kanyang after image. Nagtataka na naiinis na si Dian kung papano naiiwasan ng ating bida ang atake niya. Naghanda ulit si Dian ng isang atake na kanyang uling alas para matalo si Lin Q na tinatawag na lightning ocean. At naghanda ang ating bida sa atake ni Dian at nag-isip ang lightning skill na madaming beses na makapangyarihan kaysa sa ibang mga kakayahan. Naalala ng ating bida na natamaan siya ng lightning na muntik niya pang ikamate. At kung tatamaan ako dyan baka mapipinsala pa ang ating bida kaya gumawa ng hakbang si Lin Q para mauna ng umatake. Biglang nag-teleport ang ating bida papunta sa mukha ni Dian at si Dian ay gulat na gulat dahil napakabilis daw ng ating bida susuntok na ang ating bida kay Dian patungo sa pagmumukha neto.
hindi makapaniwala si Diane na napakalakas pala ng ating bida. Pagkasuntok ng ating bida ng serious punch, tumilapon si Diane ng sobrang lakas. At nagsisigawan ang mga tao na si Diane na sikat na tao na talo lamang ng isang suntok sa ating bida. Nagsalita ang broadcaster na si Lin Q ang nanalo sa laban. Habang iniisip ni Lin sa kanyang isip na napakalakas ng kanyang physical enhancement.